Isang napakatinding awakening at honored one moment ang masasaksin niyo ngayon kasi lumabas ng full chapter 19 ng JJK Modulo. Isang chapter na puno ng matitinding eksena na talaga na may kugulat at wiwindang sa buong JJK community. Kaya na may this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay rapid progress at nagsimula kagad ang eksena dito kay Mahoraga na inatake ng di mahagilap na si Dabora na kumikilos na ngayon ng sublight speed. Ang ataking ito ay pumutol sa isang kamay ni Mahoraga. Subalit ang kamay na yan ay kagad namang nag-heal kasabay ang pag-ikot ng gulong sa ulo ni Mahoraga. Kaya na may mas pinush pa ni Dabora ang kanyang limits na ngayon ay tila ba'y mas nagiging active na rin ang kanyang third eye. Dahil dito ay sa pagbuelo ngayon ni Dabora ay may kita dito sa kanyang POV na dahil sa sobrang bilis ng kanyang na-achieve na speed ay it's as if nag-create na ngayon ang kanyang paligid ng mga after images, seeing Mahoraga na may mga after images na rin. May kita rin itong light na nasa kanyang tabi. Ito ang speed na dapat niyang pantayan para ma-achieve ang light speed mga kaibigan at obviously nakasunod lamang siya rito. However, dito pa lang sa na-achieve na speed ni Dabora ay wala pang ni sinong sorcerer mga kaibigan sa Earth ang nakagawa nito, not even Kashimo. At yan ang sinabi mismo ng editor's note noon sa nakaraang chapter. May kita nga rito na ang lahat ng dinaanan ni Dabora ay nag-cause talaga ng distraction gaya na lang sa mga napakaraming buildings na binuo. Subalit sa isipan naman nga ni Dabora ay di pa siya nasatisfy nito. Ayon pa sa kanya na kailangan niya parang i-push ang kanyang sarili nang sa ganun ay mahabol at mapantayan niya talaga ang speed of light. Kasi nakasunod lang siya dito mga kaibigan. Kaya na may nang tumalon na ngayon itong si Dabora at naghanda na ng isang sipa, habang inaangat niya ngayon ang kanyang paa ay dito niya naramdaman ang init at bigat daw nito sapagkat ayon pa rito kapag kumikilos ka ng papa-approach sa speed of light ang mararamdaman daw na hangin dito ay hindi na raw isang hangin na nagbe-behave na parang fluid gaya na lang kung tumatakbo ka ay ang hangin ay dadaan lang sa katawan mo. Pero kung ang movement o velocity ay papa-approach na raw sa speed of light ang hangin ay nagbe-behave na raw na parang isang solid na, meaning parang kailangan na ngayon ni Daborang i-break through ang air na parang solid like walls na, dahilan na nakaramdam siya ngayon ng bigat at init habang gumagawa ng movement kasi papa-approach na siya sa speed of light na ayon naman sa kanyang isipan na ano naman daw ngayon na wala raw siyang pake sa kanyang nararamdaman ngayon o sa kung ano ang pakiramdam kapag gumagalaw ka sa ganitong kabilis na paraan. Kasi para sa kanya ay kailangan niya pero talagang mahabol at pantayan ng speed of light. Kasunod niyan ay sa sumunod na panel ay eto na mga kaibigan, parang na-break nga ni Dabora ang solid like air wall para makagawa ng napakalakas na pagsipa kay Mahoraga na sabi pa ni Dabora na makakatayo raw siya kasama sa mga warriors. May kita naman ang force ng sipa ni Dabora na papa-approach na kay Mahoraga. However, dito sa POV sa labas ay it's as if wala pa rin nangyayari mga kaibigan dahil sa bilis ng galaw ni Dabora. Matapos ang pagsipa na yan ay maya-maya pa ang sipa ay nagdulot ng napakalaking pagsabog sa paligid na ang buong building at surroundings ito ay nadurog sa iisang sipa lamang na yon ni Dabora. Maya-maya pa may kita naman si Dabora na nagland na at nang tinitignan niya ngayon si Mahoraga may kumuha naman dito sa kanyang atensyon sapagkat may kita nga natunaw nga itong si Mahoraga mula sa atake na wala talagang Mahoraga ang may kita dito, subalit ang wheel pala ay nakalutang pa rin kasabay ang unti-unting pagre-regenerate nito. Kahit na nawala na ang buong katawan nito mga kaibigan ay nagre-regenerate na rin ngayon si Mahoraga. Now you might wonder sa kung bakit nagawa pa rin ni Mahoraga makapag-adapt at makasurvive sa ganitong kalakas na atake when in fact ang ataking to ay isang bagong klase ng atake ni Dabora mga kaibigan. Ang sagot ay nasa starting point pa lang mismo ng pag-all out ni Dabora. Kasi kahit na pang one shot ang sipa na ito mga kaibigan na na-disintegrate o natunaw nga talaga ang katawan ni Mahoraga bago pa kasi umabot ang laban sa puntong ito ay nakatanggap muna kanina si Mahoraga ng atake ni Dabora using the sublight speed na isang atake na pumutol sa kamay ni Mahoraga. At dahil doon ay nakita natin na umikot ang gulong ni Mahoraga, which implies na nag-adapt na sa moment pa lang na yon si Mahoraga sa physical attack ni Dabora using the speed na almost equal sa speed of light. Kaya ay napasabi si Dabora sa kanyang isipan na mas mabilis daw pala si Mahoragang nakakapag-adapt sa mga simpleng atake gaya na lang ng brute force compare sa mga curse technique o complex curse technique kasi isang ikot lang ang ginawa ng
ng gulong ni Mahoraga at nakapag-adapt na kagad ito sa kanyang panibagong physical attacks. Dahil dito ay napasabi si Dabora sa kanyang sarili na kainis daw. Maya-maya pa ay nakapag fully heal na nga itong si Mahoraga. Nasabi pa sa isipan ni Dabora na bagamat nakakainis ito ay at the same time ay may parte rin naman daw sa kanyang sarili ang nakakaramdam ngayon na for the first time ay ngayon niya lang daw na experience at na-realize na ang pakikipaglaban ay nakakatuwa raw pala. Sabay dito na naghamda si Dabora at ngayon ay nakangiti na siya. Matapos niyan ay on the next scene ay dito na ipinakita ang nararamdaman ngayon ni Dabora habang nagipaglaban kay Mahoraga na for the first time ay ngayon nilang ito na experience na para bang sumasayaw daw silang dalawa. Na in this scene ay we can see a symbolical art nitong si Dabora at Mahoraga na sumasayaw na para bang tinuturuan ni Mahoraga si Dabora sa tamang paggalaw. Ang panel na ito ay medyo nakakatawa talagang tignan mga kaibigan. However, this is just an interpretation sa nararamdaman ngayon ni Dabora. Nasabi sa kanyang isipan na gusto niya parang lumaban, gusto niya parang mapatalas at mapa-improve ang kanyang skills, na gusto niya parang na maging mas better version paraw sa kanyang sarili. So obviously, ang nararamdaman niya ngayon mga kaibigan ay kaparehos talaga sa naramdaman noon ni Gojo noong na-unlock niya ang kanyang reverse curse technique, na kung saan ay nagkaroon siya ng enlightenment at honored one moment. At ganito rin talaga ang nai-experience ngayon ni Dabora sapagkat ang kasunod nito ay isang eksena talaga mga kaibigan o feat na magpapamangha sa inyo ng gusto kay Dabora. Kasi habang naipaglaban ngayon si Dabora kay Mahoraga ay dito naman niya napansin ang kanyang isang paa na nag-disintegrate na pala gawa ng kanyang pagsipa kanina kay Mahoraga. Na nung una, balak niya sana itong putulin mga kaibigan kasi nagiging distraction na lang daw ito sa kanya. Subalit habang iniisip niya ang bagay niyan, bigla niyang naalala na ang sorcery daw dito sa Earth ay may kakayahan daw palang mag-heal. Judging sa nangyari noon kay Usami mga kaibigan na kahit na nagkaroon siya ng bleeding sa kanya ng lamunan, tinitreat pa rin siya ngayon mga kaibigan. At na-realize niya rin na nag-offer din daw noon ng special treatment ang mga Earth Sorcerer kay Maru at pati na rin kay Cross. At ang special treatment na yun ay somewhat effective din naman talaga kasi nakapag-heal kaagad si Maru. Kaya sabi pa sa isipan ni Dabora na ang ginagamit daw na treatment ng mga sorcerer dito sa Earth ay di raw nag-i-exist sa Simurian sorcery. However, nagtataka rin naman siya sa kung sa papaanong paraan daw nakakapag-heal ang mga Earth Sorcerer gamit ang Curse Energy na isang negative force naman daw ang Curse Energy. Habang iniisip ni Dabora ang mga bagay na yan, ay dito niya na-recall ang kakaibang feeling daw na kanya naramdaman nung sinira niya at nung nahawakan niya ang blade ni Mahoraga. Na ang blade na yun mga kaibigan ay may kakaiba raw talagang uri ng Curse Energy kasi alam naman natin na ang Sword of Extermination ni Mahoraga ay may naka-imbue na positive Curse Energy. Dahil dito ay nagbe-brainstorming talaga itong si Dabora kung may method ba raw o paraan para ang isang Curse Energy ay ma-convert daw into a positive energy, in which ay through thinking at pagre-recall lang sa kanyang mga memories ay na-connect the dots niya mga kaibigan ang mga bagay na dapat na gawin para makapag-perform ng healing abilities, na kung saan ay eto na nga, unknowingly ay nakapag-perform si Dabora ng reverse curse technique at hinil na ngayon ang kanyang injured na paa. So just like Gojo ay in a crucial moment na walang nagturo sa kanila ay nakapag-perform sila ng reverse curse technique. Pero mas nakakabilib pa dito kay Dabora ay wala talaga siyang idea sa kung anong reverse curse technique unlike kay Gojo. Di niya alam na posible pala na ma-convert ang negative energy into positive energy. And yet, ang pag-perform niya ngayon ng reverse curse technique ay nagawa niya lang sa pamagitan lang ng pag-brainstorm sa mga possibilities mula sa kanyang mga narinig, naramdaman at nakita. At mid-fight niya pa ito ginawa. Nasabi pa nga ni Dabora na nakuha ko na. Ang sorcery raw pala dito sa Earth ay mas advanced pa kaysa sa kanila. So this means na si Dabora ay isang parang newbie pala mga kaibigan pagdating sa Jujutsu Sorcery despite sa lakas nito. And judging from this statement ay maaaring di pa rin pala talaga alam ni Dabora ang mga barrier techniques gaya na lang ng simple domain, domain amplification at most especially ang domain expansion. At marami pang iba mga kaibigan ang di niya pala alam patungkol sa sorcery. Matapos niyan ay dito naman sa Jujutsu Tech Headquarters ay maririnig si Miyagune na nagsasalita na sabing mataas daw ang posibilidad na ang mga curse spirit na nasa inner Tokyo ay magsisipaglabasan daw sa Tokyo dahil sa nangyaring labanan ngayon ni Dabora at Yuka. Na ang issue raw rito ay hindi ang kalidad ng curse spirit na pwedeng lumabas kundi ang dami raw ng mga curse spirit na pwedeng lumabas. Kasi sa tingin niya, ang mga curse spirit na above grade 2 ay di naman daw siguro mababother sa laban. Subalit pagdating naman daw sa mga low grade curse spirits ay paniguradong matatakot daw talaga ang mga to at lalabas sa borders ng Tokyo. Kaya ang kanila rong misyon ay ang i-exterminate ang lahat ng yon. Na ipinesto na raw nila ang mga borders sa mga prefecture na walang mga tao at saka in-extend na rin daw nila ang evacuation area ng 10 kilometers. Bukod pa riyan
kasalukuyan ay in-adjust din daw nila ang barriers around sa borders ng Tokyo nang sa ganon ay ang karamihan daw sa mga cursed spirit na posibleng lalabas sa borders ay mapupunta raw sa karagatan na kung saan ay walang mga tao. Kaya ay dapat ay lagi raw silang alerto ngayon at magtrabaho ng maigi. Sabi pa dito ni Miyagune na dapat ay sisiguraduhin daw nila na ililimit lang daw nila ang kanilang casualties dito lamang kay Yuka. Na dapat ay posibleng mamamatay lang dito ay si Yuka lang kasi para rin naman daw ito sa kapakanan ni Yuka. Na which by the way ay inialay na ang sarili nitong buhay para sa lahat. Matapos dyan ay nilipat ang next scene dito kay Oski. Nasabing di raw sila sigurado rito kung susundin bro talaga ng mga Earthlings ang rules ng discounted duel. Na ginagawa naman ngayon ni Yuka at Dabora. Kaya ay dapat daw nilang siguraduhin na wala raw mag-i-interfere sa laban ni Dabora. Sagot mo itong isa na sa tingin niya ay di rin naman daw kaya ng mga tao na mag-interfere kay Dabora kahit nagustuhin pa raw nila ito. Sagot naman ni Oski na nag-decide daw mismo ang mga tao na tanggapin talaga ang duelo kaya posibleng may tinatago rong trick ang mga tao dito. Kaya kung may makita raw silang tao ngayon ay dapat nahulihin daw nila ito nang walang pag-aalinlangan na kung maaari ay ayos lang din naman daw patayin daw ang mga to. Sagot mo na itong isa na mukhang sobra naman daw yan. Pasigaw naman tugon ni Oski na sila mismo ang gumawa ng aksyon noon kay Cross, diba? Kaya huwag ka nang magreklamo pa at gawin nyo ang dapat nyong gawin. Maya-maya pa habang nag-uusap sila ay narinig naman nila ang mga Jujutsu Sorcerers na nag-uusap din at patungo sa daanan na dinaanan nila ngayon. At habang nag-alitan itong dalawa ay bigla naman silang napahinto nang naabutan nila rito ang mga Simurians at nagkaroon ngayon mga kaibigan ng counting pause na kasunod niyan ay magkasabay ng naghanda itong dalawang grupo na may galit pa sa isa't isa. At habang sumisigaw sila at magpapatayan na ay sa labas naman ng building ay may isang taong nakasuot ng hoodie ang nakatingin ngayon sa itaas. At ang lalaking to ay si Yuji mga kaibigan. Nasabi sa kanyang sarili na alam ko na talaga na mangyayari ang bagay nito. Well, wala rin naman akong sinabi patungkol dito. Along with that ay may kita rito ang convergence ni Yuji na nakahanda na. Ang convergence ay isang concentrated blood mga kaibigan mula sa blood manipulation technique. Maya-maya pa dumating naman si Mino at sinabihan si Yuji na hoy, hindi ka pwede dyan. Subalit di naman siya pinansin ni Yuji at gumawa na ng form para ilinis na ang concentrated blood na yon. Kaya dito na na-realize ni Mino na parang pamilyar ang taong to. Nasabi pa niya rito na ikaw si, dito naman kay Yuji, ay eto na. Inactivate na ni Yuji ang piercing blood na sabing piercing blood. Dito naman sa entrance ng building ay may kita ang pagdaanan di lang isa, kundi sandamakmak na mga piercing blood mga kaibigan. A piercing blood like never before. At ang tinamaan ay di lang mga Simurians pati na ang mga Jujutsu Sorcerers. Dahilan na napahinto ang patayan sana nitong dalawang grupo. Nasabi pa ni Oski na ano ba ito? Maya-maya pa ay may kita na tumagos ang piercing blood ni Yuji sa bawat floors ng building. And just like that, a wipe out, ubos lahat. But I believe ay ang paraan ng pag-atake ngayon ni Yuji ay pag-i-immobilize lang sa mga Simurians at Jujutsu Sorcerers nang sa ganun ay mapigilan ang alitan nitong dalawa at hindi na magpatayan pa. Pero grabe ang tindi from this single attack ay napahinto niya ang dalawang party na sabi pa nga ni Yuji na napasobra bro kaya siya. Kasi obvious naman na grabe ang naidulot ng isang piercing blood na atake mula kay Yuji. Dahil dito ay napasigaw sa pagkagulat itong si Mino na sabing Yuji Itadori? Man, what a chapter. Sa wakas, after 69 years mula sa events ng Calling Game, ay nagbalik na ang the current strongest sorcerer ng humanity na walang iba kundi si Yuji Itadori. Na mag-isa niya lang talagang nilusob ang headquarters para i-wipe out lang ang mga may hina mga kaibigan o mga fraud. Kaya ano kaya ang gagawin ni Yuji simula rito? Ngayong itong si Dabora ay mas ginaganahan na ngayon sa laban at unti-unti na ring lumalakas mga kaibigan. Habang si Moraga naman ay nakapag-adapt na rin sa light curse technique nito at sa sublight speed physical attacks ni Dabora. Kaya ay magkakaroon ba dito ng rambulan dito sa tatlo na Yuji versus Mahoraga versus Dabora o may iba pa kayang plano itong si Yuji? Well, ang kasunod nito mga kaibigan ay matuto ngayon niya lang sa susunod na chapter kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, kinigat a like, comment, follow, or subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.